Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion na tayo. At ngayon ay dito na tayo sa aklat ng Isayas. Ngayon, ito muna yung ating babasahin para malaman natin kung ano ba yung pwede nating matutunan dito. Yung mga bagay na nilalaman ng aklat na ito. Kasi ito yung isa sa pinaka mahabang aklat dito sa Biblia. Ipinapaliwanag ko lang para alam natin. Yun, bilang isang kabataan na nagsisikap na pag-aralan ang salita ng Panginoon na pwede nating i-apply sa ating buhay bilang kabataan ng church na pwede rin nating magamit sa pagiging kabataan ng church at testimony na rin sa ating kung paano tayo binago ng Panginoon. Kaya sinisikap po siyang unawain at i-explain kahit na medyo magulo. Pagpasensyahan nyo na. Kaya ito muna yung aking babasahin. Sisikapin ko siyang unawain, tapos ipaliwanag. Pero ngayon, hanggang 66 page po siya. Yan. 66 page. Yan. Diba? Yan po. I-share ko lang po para alam po natin. At yun, umpisa na natin dito. Sabi dito, ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nanirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo BC. Ito ay nahati sa tatlong pangunahing bahagi. Ang unang kabanata, chapter 1, verse 1 to 39, sumasakop ito sa panahon na ang Juda ang kaharian sa timog ay pinagbabantaan ng Assyria na nakita ni Isaya na hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Juda, kundi ang kasalanan at pagsuway ng mga tao at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng madamdaming pangungusap at pagkilos ng propeta. Nananawagan siya sa mga tao at sa kanilang mga pinuno na mamuhay ng may katwiran at katarungan. Binalaan din sila na ang pagsuway sa Diyos ay tiyak na maghahatid ng kapahamakan at pagkawasak. Ipinahayag din ni Isayas ang pag-iral ng pangdaigdigan na kapayapaan at ang pagdating ng isang huwarang hari buhat sa lipi ni David. Chapter 2, verse 44,
pangalawang kabanata, 40 to 55 pala, sorry. 40 to 55, sinasaad dito ang tungkol sa panahon ng pagkatapon sa Babylon ng maraming taga-Juda. Halos mawalan sila ng pag-asa habang nakatira doon. Nakatira doon ipinapahayag ng propeta na palalayain sila ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay ang isang natatanging paksa sa bahaging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang plano para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan nila ay lalasap ng mga pagpapala ang lahat ng bansa kabilang sa pinakabantog na mga talata sa lupang tipan ang mga bahagi na nakasaad tungkol sa lingkod ni Yahweh. Ang pangatlo, chapter 3, kabanata 56 to 66, ang malaking bahagi nito ay tungkol sa mga taong nakabalik sa Jerusalem at naghahanap ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad dito hinahangad dito ang pag-iral ng katwiran at katarungan at ang paggunita sa araw ng pamamahinga, paghahandog at pananalangin. Ang natatanging teksto sa 66 to verse 1 hanggang verse 2 ay ginagamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang minister. Yon upang ipahayag ang pagtawag sa kanya ng Diyos. Ang haba pala nito. At medyo na ako basahin, medyo naduling. Pagpasensya nyo na. Yung pala yung nilalaman nito. Bukas, ang babasahin natin ay itong chapter 1, verse 1 hanggang 10. At sa ngayon, ay wala muna akong explanation patungkol dito sa aking binasa. Pagpasensya nyo na kung medyo mabagal akong magbasa at medyo nablangko yung medyo nablangko ako sa pagbabasa. Yun. Muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. Hanggang dito na lamang po. See you.
tonight devotion. At yun, meron lang pala akong pahabol. Ay nawa ay patuloy tayong magbasa ng Bible at patuloy tayong umattend ng mga gawain sa ating mga churches. Yun lang. God bless sa inyo pong lahat. Good night. Bye-bye po.